Ito yata sa administrasyon ni BBM ang nakaunang simultaneous na pinakamalaking rallies. Kaya importante po ito dahil sa anti-corruption na sigaw ng mga tao. Kasi lagi naman po may corruption, pero the worst na talaga ngayon. At lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun, kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Kaya panagutin po dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimuno nito eh. Si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM? Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Sagaya nung 15 na sinabi ni BBM, na SunWest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kay Saldico yan. Kaya, dapat talaga itong mga party list tsaka district representative sa kandidato i-require ng COMELEC ng katanungan dun sa certificate of candidacy. Are you a contractor? Or in the past has at any time been a contractor with the government? Kasi pag nagsabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na maliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito eh. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Ang tanong nga doon bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Dapat presidente na yung pinsan mo, huwag ka na pwedeng mag-speaker. Di ba? Kasi ganyan talaga sabihin nila, hindi naman, ganyan. Hindi naman, totoo naman. Tayong mga Pilipino ay napakadikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya, ayan, pumikit lang si BBM. Pinirmahan niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion ng flood control. Dahil nga, pinsan niya si Romualdez. Ngayon, dapat si Romualdez panagutin niya. Kasi nakakataas siya Tsaka pangalan niya nakasalalay dito at pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romualdez ang sumira ng pangalang Marcos? At sa susunod na mga eleksyon hindi na iboboto ng tao mga Marcos. Opo. Siyempre, nakikita po natin ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatag nga ng Independent Commission at marami po siyang mga pahayag na sinasabi. Attorney, sa tingin po ninyo, seryoso po ba ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa katiwalian ngayon? Sa mga ipinapakita po niya ngayon na para po sa mga kababayan sa pagtugon sa paglaban po nitong korupsyon? Pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung investigation commission niya, wala namang pangil. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan. Kung wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Pero pwede lang hindi sila pumunta. Opo. Pero paano po siya magiging... Dapat gawin niya, parang sa Indonesia. May commission on anti-corruption sa Indonesia na naging successful. Kasi napakatalamak ng
corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Solve nyo yung corruption, kaya ginawa nyo. Yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala nang magpapautang sa atin. Etong panggobyerno natin ay lahat yun gumugulong dahil sa utang. Narinig yun naman si Secretary Recto. Yes. 2.7 trillion, utangin niya. 2.6 niyan papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Anong klaseng gobyerno yan? Para namang tayong pinapatay niyan. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Opo. Hati po yung panawagan ng tao. Dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga mga kurakot. May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po bang masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao o grupo na ayaw nila na si VP Sara ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Suspecho naman nila na yan naman ay mga pro-Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Every week, merong walkout mga estudyante. Yung mga taga-opisina, pag lunch break, mag-walkout. Pwede naman yun Kahit gobyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes It's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He is already a lame duck. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro. Pero ngayon, sorry. Talagang wala nang boboto kay Sandro pag ganito. So dapat graceful exit. Oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Kaso yung mga advisor naman niya. Sabi nga ni Professor Solita Monsod Secretary Monsod, it's the people around BBM. It's the people around him. They are just influencing him. And he's saying that, if I have to say it, they're incompetent. If they are advising him the wrong things, they're incompetent. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya, pero magagaling. Yung mga kabataan ngayon, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko dun, Marami ba? Ang dami, konti na lang kami dong mga thunders Kasi ang init nga naman. Pero, I mean... As maraming bata ngayon nagpuprotesta. Kunyari, mga below 40. Ano magiging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or below 40. So kung namulat sila at sila ay kumuha pa ng ibang kasama, kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka senador. Ang ko naman, masyado naman magastos tumakbo. Dapat i-reform talaga ng COMELEC. Wala nang TV ads, wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. Kung ako, chairman, wala. Just level the playing field. Saka sinasabi ko wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mangurakot Opo. Attorney, kamakailan si Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po, kaugnay nga po doon sa kung anong lugar bang dapat imbestagahan. Ang sabi ng Governor Chavit Singson, yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? May alam siya. Kasi taga roon naman siya. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na ni PBBM? Ang sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH.
di makita natin kung ilang bilyon ng flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mungkahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. He should know, si Manong Chavit should know. Siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas, abroad ay nakamonitor din sila. Nagkikiisa rin po sila sa Anti-Corruption Rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post ninyo. Kahit na mag-ingay na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo, bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay huwag nang pahele-hele. Huwag na pong pabebe-bebe. Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila paiyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si Speaker D, wala nang kickbackan ha, Kong? Wala nang kickbackan. Nakakaya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na talaga mga tao. Ay, wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gustuhin ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will at meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, huwag na nating bigyang masyadong emphasis yung mga binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion namin. Mabayad kami dyan eh. Pati overseas mga marino eh. Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Ito namang PhilHealth. Kung hindi naman ito na skandalo dun sa 89 billion ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa paa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Gawin nyo nang gawin, magkaya nyo gawin. Diyan sa PhilHealth, wag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Wag naman kayong ganyan. Tayo nga dito galit na mga tao sa pangungurako, tapos kayo, bibigay kayo mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo ha. Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli yan, COA, ipasoli nyo yan sa kanila. Panggisalaw yan ng COA. Ako si BBM, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? Ibigay nyo yan sa mga mahihirap. Ibigay nyo yan sa, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. So, ko lang, wala na balang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? Wala na ba kayong budhi? Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. 3 taon, walang no new investments, walang bagong trabaho, ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs. Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong share. Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Lahat ng nandyan sa gobyerno gustong kumita. Abay, kung ako, kung presidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo lahat eh. Tama na. Ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat. Yung mga 2 asawa, 3 asawa. Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi magnanakaw. Tapos pumirma sila ng waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng 3 daliri nila sa bawat kamay nila. Ma'am, wala na po magsisilbi niyan. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang, yung mga pinili ni BBM, siyempre,
pipiliin niya siyempre yung malapit sa kanya. Mistake yan kahit na kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ang tao ng mga kaibigan mo. Hindi na sila magsasabi sa'yo kung presidente, baka sama yata ang nito sa mga tao. Kaya lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kantsawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Ginisa tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan, animal. Kaya ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May TAEX dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker. May bagyo dahil kay speaker. May ghost project dahil kay speaker. Hindi mo naman sinasabi. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang proteksyonan.